Senyora Bravo Jr.? Hindi lang yung paggawa kasi pati yung consultation na ginawa namin. Siguro it took us about 1 year and 6 months, ganun. Kasi yun na nga, laging nababaha dito, yung pinapasok ang tubig sa katedral, sayang naman yung mga gamit nasisira, gano'n, ano. At sabi namin ni Archbishop, so anong pwede natin gawin para makontrol yung flooding? So the first thing we did was to consult yung mga dalubhasa, no? At ang unang kinonsulta nga namin ay si dating DPWH Secretary Babe Singson. At in-explain niya sa amin kung ano yung technology na in-apply nila doon sa BGC sa Taguig. At siya precisely, ito yung ginamit dito. Marami siyang pinadalang mga tumulong dito, mga 10 engineers, iba-ibang expertise para talagang pulido ang magiging pagkakagawa nito. But locally, nung implementation na, natulungan din kami ng mga tiga-Dagupan na meron na rin mga ginagawang ganito. Si Stephen Tan, saka si Edwin D, taga Bayumbo. Siya yung may unang, malit lang yun sa kanya, pero the logic is very simple. Imbis na hayaan ng tubig na nasa bakuran, maghukay ka, no? Maghukay ka, so that the waters papunta doon. At pag nandun na yung tubig, i-pump out mo. So nangyayari, walang gumagawa, nandun lahat ang tubig sa kanila. But if gawa ka ng hukay, no? Not necessarily na ganito kalaki. Pero ito, inisip na namin kasi yung sa next generation no? And then, pag nahukay na, nandun ang tubig, naturally, nandun ang mga pumps, palabas. No, this is the first time. Kasi nung last year, yung kasagsagan ng baha, yun ang ginagawa ito. Talaga. So, na-observe namin yung uwan na typhoon, na-observe namin ang epekto nun. Kaya, ito ngayon, ito na ngayon yung final na, well, we're always praying to God na sana maging tuloy-tuloy ang effectivity nito. Medyo may kalakihan ang budget dahil malaki na yung ginawang cistern, pero may mga tumulong na nag-donate. At saka, kung maalala ng ating mga parishioners, mga beloved parishioners natin, may mga Sunday masses na we are asking for second collection